Alright mga guys, welcome back to my channel. And today, ito na naman mga guys, grabe ang rally sa Bonifacio dun sa Maynila ngayon. Tapos darating si Pangulong Duterte, ito magsasalita siya. Pangatlong beses niya to, di ba? Una sa Davao, tapos sa Cebu, ngayon sa Maynila na. Dumating na talaga dun yung nabanggit niyang baka aabot sa Maynila to, Mr. President. Pero tingnan natin, pakinggan natin yung mga. At ito, buong puwersa, andito rin yung grupo talaga nila. Si Digong, si De La Rosa, si Robin Padilla, andyan din. Philip Salvador, Senator Bongo, at saka si BP Sara. Diyan, darating din mamaya din, nagpapa-interview rin. Papakita rin natin mamaya guys. Check din natin ito mamaya. And this is day 7 mga guys. I don't know kung papatuloy pa ito na next week. Pero isipin mo isang linggong rally. Eto, pinali na siguro. Okay, sit back and relax mga guys. Let's watch this. Maraming salamat po sa inyo. May mga kasama ako dito. Ngayon lang rin dumating. Si Ipe, Senator Bongo, Senator Bato, si Sal, si Fred, nakita ka naman na? Fred, Zid, tapos si Roque. Ano kayo bigyan? Para naman masayahan kayo at masayan siya. At may kwento lang niya, may kwento niya sa pamilya niya pag-uwi niya. 10 to 15 minutes. Senator Bato. Kumustahan mo lang sila. Maayong gabi, tanatong tanan. Magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo, andito kami ngayon, Senator Bongo, at yung ating mga kasamahan lahat andito, dahil gusto namin ipakita kay Pastor Kibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Visayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parinti ko mga Ilonggo, Bongo, Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa dahil kami po'y naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal nyo si Pangulong Duterte? Pag mahal nyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Mga kababayan kong Pilipino,
Sa makaisa pa, ngayon ko lang ka rin kayo nakita eh. Nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Ayaw ko sanang lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Wala manak. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi nasa Bisaya lang tayo. Tumputang ina ito. Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man, sir. O sino? Pero isda man, sir. Sino? Si Lapu-Lapu, sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay kagwe jeep. Bukas pag walang istampa yung kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu.
Tapos si Daguhoy. Kaya sinabi ko sa mga polis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila yan? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdagan natin ng pangatlong hero. Konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw ito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na, everything goes. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon, ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, 1 term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. 1 term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Because yang Constitution kung saan na siya nahialal, 1 term, 6 years. Ngayon, gusto nilang Chacha, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang.
pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Eh ako, na-elected ako under this Constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Usang doon. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Eh, Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, lamang interest niya ng pahaba ng termino. Utang ina. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Tsaka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Sabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila, itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. Philippines. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas pinamatunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, utang ina kapag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang. Iwasan nyo muna. Pakiusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo iniistorbo. Kaya, mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo.
Kagaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang, atin jud sa Pilipino. Ano ba yung ano sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, persa lang ang jacket nila, pati pante. Yang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyo kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako ng paagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. Alright, that's it mga guys. Hanggang dito lang tayo. And ang daming tao talaga, oh. Makakalusot siguro si Kibuloy nito. Ang daming kumunti kay Kibuloy. Okay, good luck na lang kay Pastor Kibuloy mga guys. And thank you for watching. See you next time.